Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, kamusta po tayong lahat? So sa hapon po na ito, tayo po ay may panibago pong topic at ang topic po natin ay examples of mercy. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay minsan pa yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus Lord, sa oras na ito, hinihiling po namin ang malaya mong pagkilos, pagsama sa Rema Pills Bible Study na ito. Dalangin po namin, Lord, buksan mo ang mga spiritual senses namin. Ikaw ang mag-glorify sa oras na ito. Ang mercy mo ang makita sa oras na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Katulad nga po ng topic po natin, examples of mercy. Yan, sino po ba yung nagpakita ng kahabagan? Yan, ng kaawaan sa atin po. Yan. So number 1 po, walang iba kundi ang Diyos Ama. O ang Diyos. Dito po sa Lucas chapter 6 verse 36, makipagbukasan po tayo. Sabi niya pong ganun dito, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Amen. So dito po sa Lucas chapter 18 verse 13 to 14, makipagbukasan po tayo. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseyo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Makikita po natin dito sa part na ito yung mercy ng Panginoon. Ang sabi niya dito, ang sino man nagpapakababa, ang siyang itataas ng Panginoon. Yung grace and mercy ng Panginoon ay nasa mga taong mapagkumbaba. Sa mga taong marunong maging mababa sa kanyang harapan, na inaamin niya yung kasalanan niya sa harapan ng Panginoon. Amen po. Dito po sa Awit chapter 103 verse 13. The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear Him. Hayaan po natin ang Diyos Ama, maging tatay sa buhay po natin. Kasi ang sabi niya dito, siya ay tender and compassionate. Nandun yung, kaya niya tayo tinutuwid kasi mahal niya tayo. Amen po. Ngayon po, sabi niya po dito sa Awit chapter 145 verse 8 to 9. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Pansinin po natin yung word na mercies dito po sa part po na ito. Sabi niya po dito sa Expository Dictionary, The Lord is gracious and full of compassion. Ibig sabihin po ng to be full of compassion, ibig sabihin to be merciful. Compassion and mercy are companion terms, we might say. Yan, ito po yung isang libro ni Kenneth Hagin. Ito po yung binabanggit niya po patungkol sa mercy ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang compassion po, ibig sabihin po nito, to be merciful. Ibig sabihin, nandun yung kaawaan, nandun yung kahabagan ng Panginoon. To have mercy means to be full of compassion. Ulitin ko po ulit, to have mercy means to be full of compassion. Sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon na nakikita natin, yung mercies, ibig sabihin ng mercies, marami, plural. Hindi lang siya mercy, kundi mercies. Yung sinasabi po ng Awit 145, verse 8 to 9. Sabi nga dito, yung mercies ng Diyos sa atin, hindi lang ito patungkol sa forgiveness, kundi marami po palang ibig sabihin yung mercy o yung mercies ng Panginoon, yung kahabagan
ng Panginoon sa atin. Pag sinabi kasi nating mercy, ito po ay singular. Sa Hebrew po ng mercy, ito po ay tinatawag na gracious. Ngayon, yung word na mercies, sa plural, ang sabi niya pong ganun dito, ito po ay full of compassion, gracious. Yan, gumagawa siya ng mga miracle. Amen po, na nakita naman po natin nung binabasa natin ng Old Testament, maraming mga milagro na ginawa ang Panginoon. Amen po. Ngayon, sabi nga dito, power. Nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. At hindi lang po yan, sabi nga dito, healing. Hindi lang po ito healing physical, kundi spiritual. Kayang pagalingin ng Diyos ang tao. Deliverance. Ibig sabihin ng mercies, ito po ay deliverance. Is the manifestation of God's mercy and is still full of mercy today. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya pa rin po ay Diyos noon at hanggang ngayon. Amen po? God is the Father of mercies. Yan, ano pa po bang ibig sabihin ng mercies? Ang ibig sabihin po ng mercies, ito po ay yung kahit yung provision, yung pabor ng Diyos ay nasa mga anak niya. Amen po? At once na nandun tayo sa kalooban ng Panginoon, nandun tayo sa lilim ng kalooban ng Diyos, yung pabor ng Diyos ay kasama po natin. Amen po. Yan, sabi niya dito, God is the Father of mercies. He is merciful to save. Sino po yun? Walang iba kundi tayo na isi-save ng Panginoon. Kahabagan ng Diyos. Sabi niya, God is the Father of mercies. He is merciful to save. So number 1, na example po ng mercy ay walang iba kundi ang Diyos Ama. So pangalawa, sabi niya pong ganun dito, kundi ang Panginoong Jesus. Dito po sa Matthew chapter 9 verse 36, buksan po natin. Na makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Ipinakita ng Panginoong Jesus yung mercy niya, yung kahabagan niya. Nung time na nakita niya yung napakaraming tao, nandun yung compassion. Nung tinitingnan niya yung mga tao, na litong-lito. Ang sabi niya dito, at hindi nila alam po ano ang gagawin. Para silang mga tupang walang pastol. Nung nakita po ng Panginoong Jesus yun, siya po ay nahabag. Siya po ay nagkaroon ng compassion. Siya po ay nagkaroon ng grace. Siya po ay nagkaroon ng mercy sa mga tao. Amen? Dito po sa Matthew chapter 14, verse 14. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon, nahabag. Ito na naman po yung word na mercy, nahabag. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Di ba po, sabi ko nga po kanina, yung ibig sabihin ng mercy, ito po ay may kagalingan. Ang mercy ay hindi lang po ito yung forgiveness ng Diyos sa atin, kundi marami pa po ito. Yan, at isa pong sahop po ng mercies, tayo po ay pinagaling na ng Panginoon 2,000 years ago. God's compassion manifested in the person of Jesus. Kaya nga sino mang lumalapit sa Panginoong Jesus, kailanman ay hindi niya itatabong. At nandun yung compassion ng Panginoon, nandun yung mercies ng Diyos, nandun yung habag ng Panginoon, na sino mang lalapit sa Kanya ay magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng deliverance, magkakaroon ng panibagong buhay. Amen po. Sabi niya dito, God's compassion manifested in the person of Jesus. Kaya bumaba po dito ang Panginoong Jesus para mas lalo nating maramdaman, makita natin, mapatunayan natin na yung mercy ng Diyos ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Bumaba siya dito sa lupa. Amen. Sabi niya dito, Jesus moved with mercy. Ang Panginoong Jesus po ay kumilos siya. Yan, gumalaw siya, nag-action siya with mercy. Ano yung mercy? Yung compassion, yung grace ng Panginoon. Kaya ka nandito ngayon, dahilan sa mercy ng Diyos. Kaya ako nandito ngayon, dahilan sa mercy ng Panginoong Jesus. Amen po. At lahat ng lumalapit sa Panginoong Jesus ay makakaranas ng mercies.
Ang ganda po ng ibig sabihin ng mercies, no? Yan, makakaranas ng mercies ng Panginoon. Ano yun? Yung healing, yung deliverance, ano pa? Yung provision, yung pabor ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Dito po, last verse ko po sa Awit chapter 23 verse 6. Alam ko po, napaka-familiar po sa atin nito. Pero sabi niya ganun dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely, nandun yung kasiguraduhan. Surely goodness and mercy. Mercy. Pabor. Provision. Deliverance. Kagalingan. Shall follow me. Kanino daw susunod? Sa'yo, sa akin, na nakipag-isa sa Panginoong Jesus. All the days of my life, hanggat nabubuhay ka, hanggat nabubuhay ako dito sa mundo, magpa-follow ito. Bakit? Pinili mo na mag-follow sa Panginoong Jesus. Amen? And I will dwell in the house of the Lord. Masarap mag-dwell sa tahanan ng Panginoon. Alam niyo po yung kantang yung salamat, Panginoon. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan, aking ihahayag. Amen? And I will dwell in the house of the Lord forever. Ngayon po, sa bawat isa po sa atin, ang sabi nga dito, examples of mercy, number 1, ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Pangalawa po, na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, naging flesh, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pinakita niya yung mercy sa bawat isa sa atin, yung kahabagan, yung passion, yung compassion ng Panginoon sa atin. Kaya ako nandito ngayon, dahilan sa mercy ng Diyos, dahilan sa habag ng Panginoon. His mercy endured forever. Amen po. Yung mercy ng Diyos, hindi magmamaliw. Noon, ngayon, at kahit kailan, hindi po nagbabago ang Diyos. Ang Diyos ay noon, ngayon, at hindi siya magbabago. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin, kung marami man po tayo mga pinagdadaanan, tularan po natin yung isang publikano na, Lord, wala akong maiharap dahilan sa nagkasala ako. Always pinapaboran ng Diyos sa mga taong mapagkumbaba sa kanyang harapan. Amen po, na nasisiyasat ng Diyos, yung laman ng puso natin, nasisiyasat ng Panginoon kung anong nangyayari sa buhay po natin. Amen po. So, maraming salamat po sa bawat isa na nakinig sa hapon po na ito. God bless po ulit. Sige po, minsan pa tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapasalamat kami sa mercy and goodness mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailan hindi ka nagbago sa amin. Salamat, Lord, sa compassion. Salamat sa provision, sa pabor mo, Panginoon, na dala-dala namin habang kami ay nabubuhay. Salamat, Lord, tunay nga na apart from you, we can do nothing. Ang presensya mo lamang ang tanging nagpapalakas sa amin at nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw ng buhay namin. Salamat, Lord, sa oras na ito. Patuloy nga po, Panginoon, mas makita pa namin yung mercies mo sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa bawat isa po sa atin, sabihin po natin sa bawat isa, si Jesus ang mercy natin. At ngayon tinanggap mo na siya, ikaw ang mercy ng bawat taong makakapakinig patungkol sa Panginoong Jesus. God bless po ulit. Maraming salamat po.